Good morning mga lakotsera. Nandito na tayo sa Sanctuary of Truth. Napaaga lang kami. 7:38 pa lang. 8 a.m. pa lang yung open. Walang tao. Kami lang. Very good. Baka mamaya dumagsa na kasi yan. Bali yung nakuha naming pass is yung morning. Mukhang inaano din nila yung tao. Para hindi ganun karami. Nag-grab lang kami, 98 baht. Simula Red Planet hanggang dito, 15 minutes. Hindi pa kami nag-breakfast. Ayan. เวลานอนตีสามนะ Nauna talaga kami para makakuha kami ng magandang spot. Para meron tayong birthday post. Hello guys, nandito tayo sa loob sa may entrance ni Sanctuary of Truth. Wala pang pila kasi 8 pa mag-start, 7:58 pa lang eh. On time ata sila. Bali dito yung booking if clock kayo. Yan yung online booking. And travel agent. If walk-in, dun kayo sa kabila. And may tawag doon, merong schedule yung tour nila. Parang 9-10 a.m. mag-start. So, if hindi siguro namin hintayin, mag-DIY lang kami sa loob. Maganda rin siguro yung may tour, no, para naintindihan kung ano meron. So, may ATM dyan, may bilihan ng tubig, may vending machine doon for snack. Pero bawal magpasok na outside food. And pwede din umorder ng food. Meron sila. Bawal din yung naka-short, naka-sando, naka-sleeveless, naka-miniskirt. Dapat below the knee, nakatago yung sleeve. Wala pang tao. Kasi parang limited lang yung morning eh. Hello mga kalakotsera, dito tayo sa Sanctuary of Truth. Bali, ito yung deck. Hindi pa kasi open yung gate eh. 9-10 a.m. pa yung tour. Waiting pa. So, ayan siya. May magandang view. Ayan. May halaman lang. Pero dito banda. Ayan siya. Kita siya dito. Ginagawa kasi siya eh. Ayun. Ito may magandang view dito. Yan. Diba? Open na open. Pero papasok pa tayo dun sa loob. Antayin natin yung tour ng 9-10 a.m. Ito siya. Or 4 halls built by 4 direction, inspired by the ancient royal palace, Pratinam Sambet Prasad. So everyone, this is not a temple, this is a museum. Okay, so I repeat. Our body building is composed of the best ceiling, floors, and windows. So over here is the base. So it divided into two. So you can see the first layer has no decoration or plate. Of our cutting machine, we cut all the woods over here and forming. And after with a scale of 1 to 10, 1 centimeter here and 10 centimeter over there. We demonstrate first here before we conduct the real works. Our museum. This way. Okay, this way everyone. We like to take nothing. We all that in this world is what we be. Whether good or bad, it depends on us. So understanding this truth, water, wind, and fire. So the first element over here is earth, which the most solid among all. It represents the animals and forest. In our body, it could be the skin, bones, and all organs. Okay, over here is water, so which we all know as a liquid balance, and we deserve the same treatment and respect. So later on, you can come back here to take a photo. Let's move on to the other part of the museum, which is the second room.
Alam mga kalakotsera, ito na naglalakad na tayo sa labas. Andito lang yung hotel namin. Paglabas, mga 20 meters kanan. Tapos ito na, pa-beach. Yung Pattaya Beach. 1:30 p.m. 1:30 p.m. na ba? Ano oras na? Bakit 1:30 na sa isip ko? 3:11 na pala. Late kasi dito ng 1 hour eh. Tapos kagigising ko lang. Naligo lang ako. Bali galing kami kanina, di ba, ng Sanctuary of Truth. Tagal namin doon. simula 8 a.m. hanggang 11. Nagtambay-tambay muna kami. Hindi na rin kami nakapasok ulit sa loob kasi ang dami ng tourist na gina-guide. So, umuwi na lang kami. Magpahinga. Medyo matindi yung sikat ng araw. Grabe. September 1. Parang daanan to ng sasakyan. Tapos yung dulo niya, yung Pattaya Beach na. Para siyang Boracay. Kung naka-hotel ka sa back road, sa beach. Yung patawag doon, back road. Yan, may lagusan pero ito mas mahaba. Tsaka sementado yung lagusan. Di ba sa Boracay kasi usually buhangin yung dadaanan mo. Tsaka maikli lang. Mas mahaba. Yun, sa dulo. Mga 500 meters din. So, ayun. Sabihin ko, maghahanap kami meriendahan. Tapos tingnan natin kung makapunta tayo sa House of Benedict. Grabe naman kasi, may bayad pa rin naman papunta pala dun. Papasok. Yung Grab is 198 one way. So, baka makagastos na naman tayo na magkano. Alright, mga kalakotsera, dito tayo sa beach side. Iharap dun. Yan. 3:30 na, no? Pero yung araw is terek. Taas. Parang yung araw nila 12 a.m. Ay, 12 a.m. 12 noon. Sabi. Sakit sa balat. Eh na, namumula na tayo. Saan tayo kakain yan? Nagmamakdo ata kami para aircon. Grabe, makikita nyo lang yung pawis ko yun, butil-butil na. Super. Tatago si ate sa init, oh. Nakaupo na sa gilid ng sasakyan. Takot sa init ng mga Koreano. Kasi totoo naman, kahit ako nasasaktan na eh. Balat kalabaw na ako ah. Grabe yung init, parang may heat wave. Baka uulan dito one of these days. Sana pag umulan wala na kami, no? Nakabalik na kami sa Pilipinas. Ito ang McDo. Overlooking. Pero walang establishment beside ng beach. Ang mga nakalagay lang doon yung mga upuan. Saka mga umbrella. Bawal ata yung mga big establishment. Para ma-maintain yung linis. Kasi malinis yung beach side nila kahit may mga ganyan eh. Walang kalat as in. Disiplinado yung mga vendor. Alam mo mga kalakotsera, dito na kami sa loob ng McDo. Lalabas sana ako. Kaso sila ate nakatingin na eh sa counter. Ang mahal. Dalawang sundae. Isang malaking fries. Ano ba? Large fries. 340. Sa Pilipinas ba 340? Hindi ko lang napapansin kasi Ito 100 to. kasi peso. Mahal. 100 yung Sunday. Dalawa. Bahala ko naman mag-burger.
isang meal, 340 ba? Kano? Hindi na kasi ako makalabas. 340 times 1.7. Hindi na kasi ako makabawi. Kasi yung sa pintutan, nakatingin na sila. Nahiya ako nung mag-back out. Ako sabi naman mo itong tao ko, mag-iintay ko. Yung sabi, napang-pindot na ako. Maghanap na lang ulit kami ng night market tulad kahapon. Kasi kahapon napamura kami dahil biruin mo 4 na skewers na chicken skewers. 80 baht lang. Tapos yung isang pad thai na isang tub, parang isang plastic. So yun nga, nasan ako? Kahapon kasi nag-night market lang kami dito sa may Pattaya Beach. Meron kasi silang parang event. May mga night market. Tapos may parang food bazaar. Yung nakain namin, 4 na skewers, 20 baht isa, bali 80 baht. Tapos yung isang pad thai is 80 baht lang din. So 160 na yun, busog na kami. Tapos order pa kami ng isang coconut juice. Yung putik, yung baso kasi nila dito, pang malakihan, walang option na iba. Na small, medium, large. Laging large yung bibigay sa'yo. Ang 50 baht ata yun. So nakamura kami, busog na busog kami kahapon. Ngayon, hindi pa talaga kami kumakain ng totoong meal. Ang unang kain namin doon sa sanctuary, isang chicken pop na yung maliliit na bilog-bilog. Tapos lumpia na puro wrapper. Biruin mo yun. Kano ba yung tig-80 baht na tayo? Saka isang watermelon lang. Hindi pa ako nagkakape, hindi pa kami nagkakape buong araw. Kape na hinahanap namin. Ewan ko ba ba't Sunday kinuha ko? Ayun. Kamahal tayo. Mali. Wrong move. Magkano na lang budget natin. Hindi ko mapapawid na tayo ngayon. Wala tayong choice. Magpugutom tayo, 2 days pa tayo. Ay bukas kasi magtunong mo kami. Well, kaya naman talaga namin magtipid ng pagkain. No? Minsan lang talaga may mga ganitong instances na papasubo ka. Parang wala ka ng choice. Tingnan mo mamaya, pagsisisihan ko hanggang mamayang gabi. Minsan hanggang bukas pa eh. Kahit na-jebs ko na lahat ito, pagsisisihan ko pa. Pero yun, sa Pilipinas, puro maklo na nga eh. Wala silang BFF price. Itong price na malaki, presyo nito is BFF na natin. Yung BFF parang 150 to 160, di ba? Ito, 150 large lang. So parang hindi ka. Pero pagandahan din, bagong luto. Pilipinas kasi madahil sa iinit lang eh. Minsan, nagtutay na kung dumating sa'yo. Balik akong kain mamaya kung saan kami kakain. Kamusta mga kalakotsera? Andito tayo sa Pattaya Beach. Hinaan ko lang yung boses ko kasi may mga natutulog dito. Nag-rent kami ng mga upuan by the beach. 50 baht isa, yung maliit. Excuse me. 50 baht pag maliit na ganito yung upuan. Pero pag mga lalaki, magaya noon, 100 baht isa. Tapos umorder lang kami ng isang coconut. Kasi di ba kakamaklo nga lang namin. Naantay namin yung night market dito sa likod. Actually, may night market ulit dito sa kabila yung food bazaar na kinainan namin kahapon. Pero mag-try kami ng iba. Aray ko. So, ayun. Naupo lang muna kami dito kasi super init, no? Parang may something. Parang El Nino. Higit sa summer. Ano naman na? Ano oras ba? 4 o'clock na. So, 1 hour na lang tayo natin. Then, ulit tayo. Food trip ulit tayo. Feeling ko hindi na magkakasya yung budget natin ngayon kasi may bukas pa. Tapos meron pang yung balik namin sa Bangkok. Bali 2 days pa kami sa Bangkok bago kami umuwi ng Manila, no. So mukhang mapapa-withdraw na ulit tayo ng kahit 2,000 pesos. Magkano 1,200 baht. Kasi sa Bangkok makahanap ka ng mga murang foods. Dito kasi ang hirap eh. Meron silang mga parang
kariton na nagtitinda ng mga ihaw. Kaso wala namang uupuan. Siyempre, alam nga namang tumayo kami. Tsaka walang rice yun eh. Parang mga ano lang, barbecue ganun. So, dun kasi sa tawag doon. So, bazaar, tingnan natin kung ano meron. Kahapon kasi walang rice eh. Kaya, parang, ewan ko ba. So, tingnan natin kung anong ganap natin mamaya. Pakupain namin yung fries tsaka yung sundae sa mga tiyan namin. Actually, ako talaga ganito, McDo, no? Bihira kaming McDo, KFC, mga ganyan. Unless wala talagang choice, yung tipong sarado na yung mga kainan. Bihira talaga. Sobra. Kasi syempre, sawa ka naman na sa Pilipinas, pati ba naman sa ibang bansa yung parang kakainin mo, diba? Siyempre, hinahanap namin dito yung authentic na pagkain nila, like yung pad thai, yung mga skewers, yung mga barbecue nila, masarap yan. Ano pa? Kape, yan. Mga pastries, masarap din dito. Pero yung McDo, KFC, parang, ano ba yan? Wala namang rice sa McDo. Ano ba yun? Kung may rice nun, di sana goods na, no? Pero wala eh. So, ito yung ganap ngayon dito sa Pattaya. Wala masyado. Sunday ngayon, Tingnan mo, wala masyado. O baka dahil mainit pa. Kasi kahapon, mga bandang sunset, medyo maraming tao na nandito. Medyo lang. Hindi ganun karami. Kung i-compare sa Boracay. Ayan. Hello mga kalakotsera, good morning. Bali, officially, ito yung ilang araw na ba tayo dito? September 2 na ngayon eh. Bali kahapon nasa Sanctuary of Truth tayo, di ba, ng morning. Tapos sa hapon, wala. Nag-ikot-ikot lang tayo ulit dito sa Pattaya Beach. Maulan ngayon, actually kagabi pa. Dito kami sa May Note Coffee, in front lang ng Pattaya Beach, along the beach road. Magkakape lang kami, mag-breakfast lang kami, then mag-ikot-ikot ulit kami habang di na ulan kasi kagabi umuulan eh. Medyo may alon ng kaunti kasi nga may habagat. Di ba maulan sa Pilipinas ngayon, may bagyo. So ayun, wala pang masyadong tao kasi alam mo, parang Siargao din dito, mas buhay sa gabi. Kaya sa umaga. Thank you. Ito lang in-order namin. Coffee. Pan au chocolate and then Danish croissant. Lahat. Order din ako na 1 hot Americano and then 1 cafe latte.
Excuse me. Yan. By the beach. Alam mo, kalakotsera, dito tayo sa gilid ng beach road. Ayan ang beach road. Naglakad lang kami. Naghanap kami na exchange. Balik kahapon, nag-withdraw na kami ulit sa ATM. Nagpa-exchange kami dito kay ate. Para makita. Yan. Good morning mga kalakotsera. Ito, pagtas natin mag-coffee dun sa Note Coffee. Nakarating tayo dito sa Nong Nook Tropical Garden. Nag-grab lang kami galing dun sa Note. Medyo, hindi grab, Bolt pala. Kasi mahal sa grab 360 something baht. Pero yung Bolt is 268 lang. So, nag-grab kami for 35 minutes. Huwag lang sanang uulan kasi tumigil siya. So, ayan. Parang ano siya yung largest ba or biggest garden. Nice. Then nakabook na kasi kami kay Klook ng ticket. Wait lang. Nakabook na kami kay Klook ng ticket. Ayan. Niredeem na lang namin doon sa my entrance. Nasaan na? Ang dami mga bata dito. So, para kami mga bata ngayon. Okay. So, kung mga plantita kayo, feeling ko magugustuhan nyo to. Daming cactus, oh. Cactus ang dami. Shucks. Pag ikaw na dikit dyan, ewan ko na lang. Ang laki. Oh. Siguro kung may mga kasama kayong bata, ano lang, konting ingat lang. Alam mo yung mga bata kung ano na hinahawakan. Laki, oh.
Hello mga kalokotsera, bali pabalik na tayo ng Bangkok ngayon. Andito na tayo sa may Pattaya bus station or bus terminal. So ito, pang 6 PM pa kami. Every 15 minutes naman yung biyahe nila kaya ano. Pero kami kasi nakabook na kami kay Klook ng 6 PM para hindi kami nagmamadali. Bumili kami dito ng tuna and chicken sandwich. Magkakape lang kami. May kainan dito, maraming kainan. Ayan, may mga kainan, yan, may kapihan, may waiting area. Yan. Hindi naman crowded masyado kasi siguro weekday na. So ayun, maghintay lang tayo ng oras dito. Then, binabalitaan ko kayo pag nakasakay na kami. Napalalagay ko dito yung details ng bus. Pattaya to Bangkok or Ekamay bus station sa Bangkok. Lagay ko na lang dyan. Same din naman kay Ekamay or Bangkok to Pattaya. Pares lang naman. Then may option doon para pumili kayo ng dates and yung time yun nga lang non-refundable siya, non-cancelable, non-modifiable. So kung ano yung i-book nyo doon, yun na yun. So yun na, magkakape muna kami. Gusto mga kalakotsera. Tapos na tayo magkape and mag-pastries. Ngayon nagpo-food trip naman tayo. Meatballs. Hindi ko alam kung anong klaseng meatballs. 13 baht lang isa. Tapos kumain na rin ako ng chicken barbecue na 20 baht isa. Tapos chicken sausage 10 baht. Kaso wala siyang sauce, hindi tulad sa atin, di ba? Pag fish ball, ay squid ball o chicken balls. Ito kasi ang sauce nila ay ketchup. Hindi ko kasi kaya ng maanghang eh. Hindi ko kaya ng maanghang kaya ketchup lang. Wow. Waiting na lang kami. 5:20 na dito. 6 PM yung aming bus schedule. Wala mo masyadong tao. Kain lang kami. Ako lang pala. Kasi diba, ang konti din na lunch natin kanina. Panong merienda na to. Kasi mukhang mag-late dinner na kami sa Bangkok. Kung may bukas pa. Kung wala, 7-Eleven. Ito ng effort natin dito 13 baht, 20 baht. More than that, masakit na sa puso. Yung ganito sa kanila parang steam, hindi siya yung fried. Harap. Harap. Mahirap yung dito nag-aantay. Kasi bored. Kain tayo ng kain. สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสถานีเอกมัยในรอบเวลา 17:20 Anyway, yung kain natin hindi naman ganun kalala na parang buffet style. Kain natin eh, unti-unti lang. ขอบคุณค่ะ Hindi talaga tayo kumakain ng isang pandihada. Actually, once na kami nag-rice kanina lang. Simula, pagdating namin dito, never kami nag-rice. Kasi pumira. Ayoko naman yung sticky rice, mas mabigat sa chan. Chicken sausage. Balik ako kayo mamaya kaingay.
Okay, mga Locochera, nakasakay na tayo dito sa bus going to Bangkok. 6 p.m. Bali, puno na yung bus agad-agad. Kasi dito kami sa pinakaharapan. Seat 1 and 2. Grabe, ayoko pa naman dito nakakahinga. Tsaka pag pagpupreno, malayo yung harapan. Ayan. Bali, 2 hours yung biyahe. Wala namang stop. Tsaka hindi kami siningil ng 20 baht para dun sa baggage. Ilagay na lang sila. Comfortable naman. Mas bago siya compare dun sa una namin sinakyan. And mas wala sa aircon. So good luck na lang kung gano'n tayo kahilo ngayon. Nawawala na naman yung 2 katingko ko. So good luck talaga. Punta Tiger Bomb na lang ako. Bali, maaga tayo ngayon. Maaga pa, no? Hindi. 8 minutes na lang. 6 p.m. On time kasi sila umalis. Kasi hindi sila nag-delay ng 1 minute or 2 minutes. Eksaktong umaalis yung bus. Pag sinabing 6 p.m. pala 6 p.m. So before 6, nagsasakay na sila. Sorry, wala akong mic. Tsaka na pag kumita yung channel ko, bibili ako ng mic. So, busog tayo ngayon. Try natin matulog. Hello mga Locochera. Dito na tayo ulit sa Bangkok. Naka-check-in na kami dito sa Live Hotel Lat Frau. Ang title lang. Hotel lang. Sorry, sabaw na. Bali, nakabalik na kami dito. Lumabas ulit kasi kami para bumili ng mga essentials sa 7-Eleven. Yung name ng hotel is Live Hotel Lat Frau Bangkok. Malapit siya sa Kawalan. Hindi, malapit siya dito sa Lat Frau Road, Klong Chan, Bangkapi. Medyo malayo siya sa Saan yun? Sumkumvit? Tama ba? Bali, ito yung hotel. Ito yung room namin. King size, pero sa totoong buhay, 2 double bed yan, na single bed na pinagdikit. Tapos, wala, lang, basic lang din. May cabinet doon. May TV. Mukhang smart TV naman siya. Then, may couch. Then, yan. May phone din. Then, may aircon. Tapos, may view. Kaso gabi na eh. So, yung view is ayan. Diba? Mga buildings and bubong. So, ayan. Yun nga lang kasi, yung hotel na to is merong 1,000 baht deposit. Pero ngayon nga, wala tayong magagawa dahil hotel policy and rules yun na kailangan din natin sundin. Which is nakalagay naman siya doon kay Klook nung nag-book ako. Hindi ko lang talaga siya na-focusan kasi syempre, ang dami naming hotel na pinuntahan and palipat-lipat nga kami, diba? Tapos galing pa kaming Pattaya. Yung biyahe naman namin from Pattaya, smooth naman. Actually, mabilis nga eh. Sabi ni ate, 2 hours and 40 minutes, pero parang 2 hours lang siya. Wala naman traffic, di rin maulan. As in, dire-diretso lang. Hindi nag-stop yung bus. Dire-diretso talaga siya. So, yun, pagdating namin sa Ekamay Bus Terminal, nag-grab lang ulit kami. From Ekamay Bus Terminal, papunta rito, yung grab namin is 127. Oo, 127. Tapos, ano ba? Hindi ako masyadong nag-bolt dito sa Bangkok kasi ang tagal ng ng mag-confirm ng driver. Madalas wala kaming nakukuhang bolt. Pero dun sa Pattaya, mabilis yung bolt. Ewan ko kung bakit. So, yun na nga. Magpapahinga na kami dahil 9:30 na. Bukas, tingnan natin kung makapunta pa tayo sa Asian City. Though may ticket na rin kasi kami. Tingnan natin kung hindi umulan. Kasi pag umulan, mukhang hassle dahil open area siya, diba? Tingnan lang natin kung anong pwede natin gawin bukas. Yun lang. Hindi na siguro kami magde-dinner kasi, di ba, nagmukbang tayo kanina ng mga skewers, yung mga tuhog-tuhog nila. Nagkape rin nga kasi, kaya buhay na buhay pa rin ako. Tapos yun,
Ano pa bang gagawin natin? Wala na. Mag-wash na, then magre-rest. Tapos, yun lang. Meron ba ako na vlog ngayong araw? Oo, meron. Yung nongnok tsaka yung bali nag-cafe tayo sa Note Cafe, di ba? Note Coffee sa may tapat ng Pattaya Beach. Tapos, di ba, nongnok, ano ba? Basta nag-tropical garden tayo. Yun lang. Tapos, bumiyahe tayo pabalik ng Bangkok. So, ito na ulit. Nandito na ulit. Feeling tuloy namin ang mahal na ulit ng mga parang nagmahal 7-Eleven. O dahil paubos na yung pera namin. Ewan ko ba. Basta, yun lang. Mag-rest muna tayo. Magpahinga tayo ngayon. Hindi naman kami pagod na pagod talaga. Actually, puro tulog nga kami. Dahil natulog pa kami ng hapon bago umalis. Pagbalik namin galing Nongnok. Ano pronunciation yan? Nongnok. Pagbalik namin ng 12 noon, nasa Pattaya na sa Red Planet na ulit kami ng mga 1. Then, naidlip muna kami hanggang 3:30. Kaya sobrang pahinga. As in, hindi naman kami puyat na puyat. Alam mo kung saan kami napagod? Kaka-budget. Kakahanap ng murang kainan. Yun ang pinagod namin. Bukod doon, wala na. Kakaisip kung paano namin mababudget yung natitirang pera sa mga wallet namin. Dahil di ba nga yung budget natin is 5,000 baht lang. Imagine. Laman ng wallet ko ngayon 100 baht and some coins. Tapos yung 1,000 baht nandun pa sa lobby. So, kung akala nyo madali mag-travel, hindi. Mahirap mag-budget. Lalo kung meron kang allotted budget dun sa travel mo. At gusto mo hindi mag-more than doon. Kasi syempre, diba, pinaghandaan mo nga yun at yun lang sana, diba? Pero, mukhang hindi natin marireach yung goal na yun. Kailangan na talaga natin mag-withdraw, maglabas ng extra. Ay, ganyan talaga. Diba? Pero at least, nakabalik tayo ng Bangkok. At least, safe tayo at hindi tayo gutom na gutom kasi nakakakain pa rin tayo ng masarap. Nakakapunta pa rin tayo sa gusto natin puntahan. And hindi tayo naglalakad ng malayo. Naglalakad lang kayo pag pupunta ng 7-Eleven. Pero aside from that, di kami talaga naglalakad ng super layo tulad sa Singapore, tulad sa Macau, sa Taiwan. Grabe yung mga lakad namin dyan. Legit na lakad, more than 2 to 3 kilometers per day. Actually, per labas. Back and forth. Dito hindi, nag-grab pa kami. Tingnan natin bukas kung may pang-grab pa tayo, no? Tulad dito kasi sa hotel, kung pumunta kami sa 7-Eleven, yung daan niya, napakaliit ng walkway. As in, katabi na namin yung daanan ng sasakyan. Kaya hindi safe na maglakad lang ng ganun. Syempre gabi na diba? Mahirap na. Pero naglakad pa rin kami kasi nga nagtitipid na kami. Total, mga 50 meters lang naman Yun nga lang pag ganun na yung daan at medyo malayot gabi na, syempre, dun pa rin tayo sa safety. Mag-grab pa rin tayo. So, hindi kasi kami makapag-motor dahil kailangan dalawang ape. Ako lang yung naka-roaming. Ako lang din yung may eSIM. So, kailangan, di ba, dalawang booking for motorcycle. Kaya nag-grab car kami or Bolt car. Besides, okay din naman kasi yung bayad Unless mag-motor kami, dalawa din kami magbabayad. Di mag-grab car na lang kami. So, ayun, ewan ko ba. Siguro hindi ko lang talaga na-research maigi when it comes to transportation. Yun lang, pero okay naman. At least, diba, na-try natin. At least next time, alam na natin kung ano yung gagawin natin. If ever makabalik tayo dito sa Bangkok, alam na natin kung paano. Nakakapag-ready na tayo and makakapag-research. Syempre, minsan may lapses, hindi man tayo perfecto, diba? Hindi man tayo perfect when it comes to budgeting and researching. May magkakamali pa rin. Do at least, diba, yun nga, natutunan natin at tingnan natin uulitin sa susunod, diba? So, yun. Bali, bukas maghahanap kami ng breakfast. Do bumili kami sa 7-Eleven ngayon ng tinapay kasi di mga may coffee kami. At least makatipid man lang. So, siguro yung lunch namin talagang maghahanap tayo ng mura. Anyway, bukas last day na natin. Sa 4 naman uwi na tayo ng Manila. Marami ng delata sa bahay. Makapagtyaga na tayo dyan. Akala kasi ng mga tao mayamang kami. Hindi. Itong alis namin na to, piso fare to.
Ha? Nakabook na to. Kailan pa ba ito nakabook? February. Anong month na ngayon? February, March, April, May, June, July. February, March, April, May, June, July. 6 months. Matagal na ito nakabook. Kaya talagang nakuha namin to ng sale. Actually, bukod pa rito, marami kaming piso fare. Naakala ng mga tao mayaman, may pera. Hindi. Lahat yan credit card. Lahat yan binabayaran namin sa credit card. Okay? And lahat ng pocket money ay pinag-iipunan, pinagbabudgetan. May thorough research kami ng itinerary, ng hotel, ng activities na gagawin namin. Kung kaya na hindi mag-activities, hindi kami mag-activities. Kung kayang hindi puntahan, hindi kainin, hindi namin kakainin. Ang kinakain lang namin usually pag nag-out of the country ay yung mga pagkain na hindi namin nakikita sa Pilipinas. Pero kung may choices, di talaga kami kakain ng nakikita lang din namin sa Pilipinas. Siyempre, try din natin yung hindi natin nakikita. Siguro kung may extra, why not, diba? Pero kung allotted yung budget, sige, wag muna ngayon, next time. So, yun. Ano pa ba? Yun lang. Dami ko naman sinabi. 11 minutes. Dapat nga mag-outro lang ako. So, yun lang. Tingnan natin kung ano pa yung magagawa natin bukas. Balikan ko kayo. Good night!